Sabi na. Sabi na eh. Tama ako. Tama ako eh. Ramdam ko eh. Ramdam ko. O, tignan mo ang bagong Nelson survey. Tingnan mo. Number 1 Love Radio. Love Radio. Number 2. Yes, FM. Kuha mo. Good evening, listeners. I am back, the one and only Papa Jake. And now, I have a co-host for tonight. The ever pretty, the ever gorgeous, the ever sexy Lil Mary in the house, yo. Good evening, listeners. I'm Lil Mary and I will be joining you tonight sa panibagong gabi ng problema. At solusyon sa Hiwagang Nawakan Libro ni Dubrin. So, pakinggan naman natin ang ating first caller na si Claudine. Claudine Herrera. Hello, Claudine. Good evening, Papa Jake. Good evening, Lil Mary. Ako nga po pala si Claudine Herrera. 17 years old from New Manila, Quezon City. Second year college na po ako sa San Beda College, taking up BS Accountancy. Ang problem ko lang po sa ngayon na gusto kong hinga ng advice sa inyo ay yung situation ko ngayon. Dalawa lang po kami nung sister ko sa condo. Ngayon po, nagre-review po siya for board exam. Sabi po ng mama ko sa akin, ako na daw po bahala sa lahat ng household. Sa paglalaba, sa pagluluto, pag-grocery, sa paglilinis ng bahay. Ang problem ko, nauubusan na po ako ng oras sa sarili kong studies. Ano po kaya maganda kong gawin para masolusyonan yung problem na to? Claudine, ang dapat mong gagamitin na concepts na ayon sa Mahiwagang Libro ni Dubrin ay manggagaling sa Chapter 7, which is Job Design. Job design na kailangan mong magkaroon ng listahan ng mga gagawin mo sa paaralan at sa bahay. Tulad ng sa bahay, sa paglalaba, pagluluto, at paglilinis ng bahay nyo. Then, of course, sa school mo naman, schoolworks, projects, and of course, you have to attend to the discussions of your professors. Diba, Grace? Yes, at susundan naman yan ng HRP ng Chapter 8. So what we call na Human Resource Planning. So ganito yan. Diba nilista mo yung mga kailangan mo gawin sa bahay. So pagkatapos maglista, ito-total mo yung hours na gugugulin mo doon. And ganun din sa schoolworks mo. For example, sa bahay, it would take you 10 hours para magawa lahat ng gawain mo. Tapos sa school naman, 15 hours. Pero given na meron ka lang na 20 hours na vacant para gawin lahat yun. So may sobra na 5 hours labor surplus. So dalawa lang yan eh. May mga gawain na hindi magagawa or kukuha kayo ng katulong. So ngayon pag nahihirapan ka na talaga, sabihin mo sa mama mo, I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why. Sabi mo, ma, hindi ko na po talaga kaya. Yes. Eh, Papa Jake, Lil Mary, matagal ko na po in-advise ang parents ko yan, sa mama. Kaya lang po, sabi niya, ano naman gagawin ng katulong doon pagkatapos gawin yung mga trabaho? Nga na lang siya. Hindi naman kasi kailangan na ang katulong ay 24 hours na nasa bahay nyo. Meron naman kasi tayong tinatawag na full-time, part-time, at project-based. So, ang mga may recommend ko sa iyo is yung part-time, which means na nandun lang yung katulong nyo kapag may gagawin na hindi mo na kayang gawin kasi nga 'di ba kulang ka na sa oras. O sige po, Papa Jake, Lil Mary, babalitaan ko na lang po kayo kung ano magiging desisyon ni Mama. Kakayanin ko to, promise. I will survive! I will survive! Yeah, yeah! Thank you, Claudine. I am surely know that you will truly survive as long as you follow that concept. Yes, galing sa kwentuang katulong, let's move on to our next caller. Lalaki partner, ano naman kaya magiging problema nito? So let's welcome our next caller, James Beberino. Hello, James. Hello, Papa Jake and Lil Mary. Ako po pala si James Louis Beberino from San Joaquin, Pasig City. I'm already 17 years old and I'm taking up BS Accountancy at San Beda, Menjola. So, ayun, Papa Jake, yung problema ko po kasi. Okay, James. Alam mo kasi ang pag-ibig, napakalawak niyan. Isa yan sa mga bagay na napakahirap bigyan ng solusyon. So, magkwento ka ba? Ano ba talaga kasi yung mga nangyari sa inyo? Ganito kasi yung Papa Jake.
Ako na yung nag-aalaga sa kanya, Papa Jake. Imbis na yung siya mag-alaga sa akin, di ba? Tapos, Papa Jake, tuwing magkasama kami, ako yung laging maingay. Ako yung laging may topic. Ako yung parang laging may pakialam sa aming dalawa. Tapos, sa tuwing galit siya sa akin, Papa Jake, ginagawa ko lahat ng pagsuyo para lang maging okay kami, Papa Jake. Pero, pag ako naman yung galit sa kanya, Papa Jake, mas galit pa siya sa akin. Ano yun, Papa Jake? Paano yun? James, una sa lahat, wala sa amin ang libro ng tama o mali. Nasa amin lang ang mahiwagang libro ni Dubrin. Yun. James, sa sitwasyon mo ngayon, kailangan nyo nang magkaroon ng job design. Siyempre, matik na yan kung pumasok ka sa relationship. Nandiyan na yung given na yung kailangan paramdaman yung pagmamahal mo in any way na kaya mo, yung care, nandiyan din yung pakiking clingy and everything. Tapos, kailangan yung mag-delegate ng task by applying departmentalization. Hindi naman yung sabihin, hindi naman yung sabihin mo na, dapat ganito ka, ganyan. Matik na rin yan eh. Kunwari, ikaw, may problema ka, dapat yung isa, mag-a-adapt sa'yo. For example, or kung siya naman may problema, dapat siya naman yung mag-a-adapt sa'yo. Dapat, tugma lang kayo. Dapat, nade-divide niyo yung task nyo, pero hindi, not in a way na kailangan mo pang sabihin. Kailangan matik na yon. Tapos, after you do your job design, delegate task, and departmentalization, you perform performance appraisal. Paano? Evaluate mo yung task ninyong dalawa. Kung okay naman na maayos kayo, napaparamdam nyo naman sa isa't isa, edi go on with your relationship. Pero pag hindi, katulad sa situation mo, kailangan nyo ng orientation. Sa relationship kasi, napaka-importante ng communication. Kailangan nagkakaintindihan kayo. So, wala namang masama sa pag-open up sa inyong dalawa sa mga problema or negative sa nakikita nyo sa isa't isa. So, kailangan maging open kayo. Tapos, after yung orientation na yun, kailangan yung mag-training. Kailangan i-train nyo isa't isa na baguhin yung gusto nyo baguhin at napapansin nyo mali. So, after ng orientation and training, pag hindi pa rin siya okay, James, you have 3 options. First, transfer the job. Ano pag sabi transfer the job? You will adopt to her. Lahat ng mga pagkakamali niya, i-adapt mo para magkaroon kayo ng magandang flow of relationship. Next thing, redesign. You'll start over again, simulan nyo mula sa umpisa. Pag-usapan nyo kung ano yung mga naging mali nyo sa una ninyong plano. Para kapag nag-redesign kayo, yung mga pagkakamali nyo at weaknesses ng bawat isa sa inyo is ma-overcome nyo. Para ulit magkaroon kayo ng magandang flow of relationship. Pero kapag hindi nyo talaga nakaya, hindi na kayo magkasundo, lagi na kayo nag-aaway, wala ka nang ibang gagawin pa kundi mag-terminate. Hiwalayan nyo na ang isa't isa dahil sa huli, isipin nyo na lang kung saan kayo magiging mas masaya. Hindi, Papa Jake. Idadaan ko na lang sa kanta yung nararamdaman ko. There's a danger in loving somebody too much. And it's sad when you know it's your heart you can trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. It's already 10:31 in the evening. Time check brought to you by Century Tuna, Hell Delicious Hotdog. Ang sarap ng hotdog ko. for the meantime, let's listen to Let Me Be The One, requested by James Beverino for JC of 2BAC. Dapat kayo ang gitara. James Beverino, this is for you. Let me be the one to break it up, so you don't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but it's now become a lie. So I'm telling you I love you one last time. And let me be the one
to break it up so you don't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but it's now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. Never get over it. So I'm telling you, I love you one last time. Never get over you. And goodbye. Alam mo, partner, tulad din ng ibang callers, may problema din ako eh. Alam mo naman na working student ako sa umaga, accounting major ako sa San Beda. And because of the tough course, hindi na ako nagkakaroon ng leisure time with my barkadas. Pero ginagamit ko naman yung isang concept sa may wagang libro ni Dubrin na job rotation. Pero sa tingin ko may mali eh. Sa tingin ko may hindi ako nagagawa. Ano sa tingin mo? No, partner, may mga concepts din na pwede mo magamit yan. Galing din sa mahiwagang libro ni Dubrin. Nandyan yung job design, HRP, at performance appraisal. Sa performance appraisal, kailangan balikan mo yung job design mo. Sa job design, ililist mo lahat ng task mo. Tapos, ipapasok mo yung HRP. Kailangan ilist mo din doon yung mga oras na ginugugol mo sa bawat task mo para malaman mo kung worth it ba yun o hindi. Tapos, ito may tanong ako sa'yo. Nakakapag-party ka pa ba? Di rin! Nakakainom ka pa ba? Hindi rin! Nakaka-attend ka ba sa mga dibu? Hindi rin! Nakakapag-aral ka pa ba? Hindi rin! Kailangan mo ng training, Brad. Ito, ang leisure ba, frequent mong ginagawa? Oo. Mahirap ba ang leisure? Hindi rin? Importante ba? Hindi rin. Eh, ang pag-aaral, frequent pa dapat ginagawa, mahirap at importante? Oo mo! Kailangan mo mag-reconstruct ng job design. It's either mag-stick ka sa job rotation na ginagamit mo ngayon na hindi ka naman sure kung tama o hindi, or mag-drop ka ng minor mo. Pero kung magdadrop ako ng minor subjects ko, ibig sabihin, mababago yung una kong job design, which is, makagraduate ako ng accountancy within 4 years. So kapag dinrop ko yun, ibig sabihin, 5 or 6 years ako nag-graduate ng accountancy. Oo, pero may leisure ka, leisure. Oh, pwede rin. Sa tingin ko, we should make the most of the night that we're gonna die. Yeah, Let's go! Crazy, crazy, crazy activity. Mama. Nagpariband ako. Bagay ba? Sus Mariosep! Bang! And we're back. Still your DJ for this night. Papa Jake with my co-host, Little Mary. Partner, we're on the midway of our program. It's 4 a.m. in the morning. Time check brought to you by Cherry Tangkat Sagad. Yes. And our next caller is Renzel Robles. Naku, partner, ano naman kayo makakwento nito? From katulong to pag-ibig. Then, pakinggan natin. Hello, Renzel. Good evening po, Papa Jake and Lil Mary. Ako nga po pala si Renzel Robles. 17 years old, nakatira sa Tondo, Manila, nag-aaral sa San Beda College, BS Accountancy. Problema po kasi, yung katulong po namin, umuwi siya every summer sa probinsya nila. So, kami po magkakapatid at saka yung pinsan ko po, ang gagawin namin, maghahati-hati po kami ng trabaho dun sa naiwan niya, which is yung mga gawaing bahay. Summer naman po kasi, kaya halos lahat po kami available sa time. Kaya pwede po kaming makatulong. Kung may summer class man po, konting oras lang naman yung mako-consume mo. Hindi tulad ng regular class na halos buong araw kang wala, diba? Kaya makakatulong ka talaga kahit sabihin mong konti lang.
ang nagiging problema po kasi dito, hindi fair yung pagkakahati-hati ng trabaho namin. Kaya nag-aaway-away po kami. Ang resulta is, nagbibilangan po kami ng trabaho, sasabihin, uy, ikaw naman maghugas ng pinggan ngayon, kahapon ako na, ganon. Kaya ang pangit, di ba, pakinggan, kaya nag-aaway-away po kami. Yung isa pang problema, nasanay kasi kami na nag-uutos, nasanay kami na hindi gumagawa ng gawaing bahay. Kaya dito, parang kailangan naming masanay na gawin yun dahil, 'di ba, para naman makatulong naman kami. So kaya po ako tumawag ngayon, Papa Jake and Lil Mary, para humingi po sa inyo ng advice at concepts na maia-apply ko dun sa problema ko. So, Renzel, ito na lang ang marirecommend namin sa'yo, flow of concept na galing sa Mahiwagang Libro ni Dubrin. First, kailangan mo ng job design na listahan ng duties and responsibilities nyo at kung paano nyo siya gagawin. Kailangan meron kayo siya listahan kung paano maglaba, magluto, at maglinis. At papasok naman doon yung job description na kailangan yung taong i-fill in nyo doon sa job and responsibilities, kailangan nilang alam. Hindi mo pwede ilagay ang isang bata sa pagluluto. Lalo na't kung wala siyang alam doon, hindi niya alam kung paano buksan yung kalan. Tapos malay nyo makakita ng tawas, tilapia yung lulutuin, gawin yung asin, di ba? Tapos, susundan mo yan ng departmentalization. Given na may mga task ka na at ang gagamitin mong basis sa paglalagay ng mga tao sa mga task na yun is job description. So, for example, departmentalization, yung ate mo, siya yung magluluto. Ikaw naman yung maghuhugas. Yung mga kapatid mo, yung magpupulis ng lamesa. Tapos, eventually, masasanay na rin kayo. Tapos, di ba nabanggit mo na every summer wala kayong katulong. So, dapat, itrain nyo yung sarili nyo na if ever umalis yung katulong nyo, dapat ready kayo agad na mag-take over sa mga household chores para hindi kayo mahirapan. So, kailangan nyo ng training. Kaya dapat, Renzel, sikapin mo! pilitin mo, Tibayan ang iyong puso dahil ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Maraming salamat po, Papa Jake and Lil Mary, sa mga concepts at advices na nabigay niyo sa akin. Kasi po, dati madalas na, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone to leave the message at the tone. 'Cause today I don't feel like doing anything. Nothing at all. At sigurado po ngayon, ma-apply ko na ang mga concepts at advices na nabigay niyo sa akin. Hindi lang po ito makakatulong sa akin, makakatulong din po ito sa mga kapatid ko. Maraming salamat po. Thank you, Renzel, sa pagtawag, sa pagbibigay mo ng kwento, ng utos at katamaran. So, Yes. partner, Thank you, Renzel. And our last caller for tonight, we have Mariel Lamelo. Mariel, hello? Hello, Papa Jake and Lil Mary. Ako pala si Mariel Lamelo, 17 years old, nag-aaral sa San Beda College, BS Accountancy. Nakatira ako sa Navotas City. Ito po kasi yung problema. Dati po kasi si Mommy, usually siya yung nagtuturo sa mga kapatid ko pag uwi niya sa office niya. This week po, ang dami niya pong paperworks, busy na po siya. Kaya ako yung inassign niya na magturo sa mga kapatid ko. Kaya ako rin naman po kasi may school concerns din naman po ako. Yung mga schoolworks ko, requirements, assignments. Yung akin lang po, parang nabawasan yung time ko sa pag-aaral. Tapos minsan, napipikon din ako sa mga kapatid ko kasi isang gabi lang, stuck lang kami sa isang topic, tapos paulit-ulit lang kami na sinasabi. Yung tinatanong niya sa akin, tapos hindi naman siya makikinig, tapos tatanong na naman ulit. Yun lang po, nakakainis lang po yun. Ang tanong ko lang po, ano po pwedeng i-advise niyo sa akin ng mga concepts para masolusyonan ko yung situation na yun? Mariel Lamelo, ito na ang flow of concepts sa mga advice namin sa iyo galing sa Mahiwagang Libro ni Dubrin. Chapter 7, Control Over Method. Dalawa yan eh.
Kokontrol mo yung method mo sa pag-balance mo sa pag-aaral mo at pagtuturo mo sa kapatid mo. At control sa method sa pagtuturo mo mismo sa kapatid mo. Dun sa pagtuturo mo sa kapatid mo, pwede mong pasukan niya ng organizational structure from chapter 8. Pwede kang gumamit ng mga strategies para ma-motivate yung kapatid mo. Kasi nga, 'di ba, sabi mo, hindi siya nakikinig. Pwede kang gumamit ng variable pay. Sabihin mo na, pag maaga kayo natapos, bibigyan mo siya ng prize para mabilis yung flow ng pag-aaral niya. Pero, kapag hindi mo na talaga kaya, ipasok mo yung chapter 9 na recruitment. Kasi, mag-hire ka nga ng tutor na mag-a-accomplish na mga tasks na hindi mo nagawa sa kapatid mo. Siya na ang magtuturo sa kapatid mo at the same time, makakapag-aral ka na which na kinakaya nga yung oras mo dahil sa pagtuturo sa kapatid mo. At sasabihin mo sa kapatid mo na huwag kang malikot. Huwag kang malikot. Teach me how to dug. Teach me how to dug. Turuan mo ko niya. Turuan mo ko niya. Turuan mo ko niya. Turuan mo ko niya. Boom! Ganun po ba, Papa Jake and Lil Mary? Akala ko po kasi nababaliwala lang lahat ng tinuturo ko. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Pero po dahil sa mga advices at concepts na binigay niyo sa akin, mafocus na po ako sa studies ko. At the same time, natuturuan din po yung mga kapatid ko. Thank you po! So listeners, I think we need to end this show because it's already 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. I think I need to get bed soon. So, listeners, for the last time, your one and only Papa Jake And your guest DJ for tonight, Lil Mary, saying bye-bye. Oh, hello Grace! Kamusta ka na dyan? Ba't napatawag mo ka? Kamusta sila mama dyan? Hello kuya, kakauwi ko lang. Galing sa pagdi-DJ. Tapos kailangan ko pa mag-aral. Tapos si mama, pagdating ko, nagagalit na naman. Napagalitan na naman kami. Kasi di ba bumili nga ng bagong aso. Tapos lagi na sinasabi na magaling lang daw kami pag nilalaro lang ang aso, pero pag maglilinis, saka mag-aalaga dun sa aso, siya na lang daw lahat, kawawa naman daw siya. Saan ka na ba kasi umuwi ka na? Para hindi lang ako yung napapagalitan, saka inuutusan dito. Naiinis na ako, kailangan ko din mag-aral kaya. Ano? Si mama galit na naman. Huh? Kaya naman pala may bagong aso eh. Ito na sabihin ko sa'yo. Tip lang sa'yo. Di ba alam mo yung luma nating rep? Doon mo ilagay lahat ng mga task. Magkaroon dapat kayo ng job rotation. Nandiyan naman si Michael, si Joy, yung mga kapatid mo. Magsalit-salit kayo. Kunyari, si Michael dito sa gantong oras, sa gantong part ng paglilinis ng aso, tapos ikaw naman sunod, tapos sunod si Joy. Sorry, kasi nandito pa ako sa Singapore, madami pa akong mga flight. Makakauwi rin ako as soon as possible. Paano yun? Di ba si Joy allergic nga sa mga mabalahibo tsaka alikabok? Paano yun? Di exempted siya? Hindi naman pwede na gano'n. Dapat lahat tayo gumagawa. Ayaw nga pala. Si Joy nga pala, allergic sa mga mabalahibo. So, eto na lang. Dito papasok yung job specification. Ngayon, ang gawin mo, di ba, si Joy allergic sa mga balahibo. So, ang gawin mo, i-assign mo siya dun sa part ng pag-aalaga sa aso na hindi nakaka-encounter ng balahibo. Katulad ng, kunyari, siya na lang yung pakainin mo, siya na lang yung magpapakain dun sa aso araw-araw. Siyempre, di ba? At least may part siya dun sa pag-aalaga ng aso. Tapos, kayo na lang yung magpunan dun sa mga ibang task na hindi. Tamad pala yung mga kapatid natin. So, ito na lang. Papasukan ko na lang ng variable pay. Magpapadala na lang ako ng pera dyan sa inyo kung sino yung magaling mag-alaga sa aso, yung pinakamagandang performance. Halimbawa, si Michael. Nag-perform siya this week ng maganda sa pag-aalaga sa aso. Then the following week, mas maganda yung ginawa niya dun sa aso, mas naalagaan niya mabuti. So,
syempre bibigyan ko siya ng variable pay for this week. Then, the following week, syempre, mas dadagdagan ko yung variable pay niya. So, ayun na lang, para maengganyo sila mag-alaga ng aso. So, ayun na lang, hintayin mo na lang yung padala ko dyan. So, keep it up. Okay, sige. Pero kasi naman kuya lagi na lang ako. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Pero, thank you pa din doon sa papadala mong pera. You're the best kuya ever. Bye-bye, ingat ka dyan. Love you. So, yun lang pala, Grace. Sige, bye-bye na. Galingan mo dyan sa accounting mo. I love you all. Pakasabi na rin din kala mama, kasi mga kapatid mo. Sige, sana makauwi rin ako as soon as possible. Sige, bye-bye. Good evening, listeners! Narito na naman tayo sa isang gabi ng mga problema at solusyon tungkol sa management. And I'm your host, Papa Jake. And I have my co-host for tonight, the ever-virgin at night, ladies and gentlemen, Mama Mary! Uy, wag pala Mama Mary, halatang ano. Dear! Pag ako naman yung galit, mas galit pa sa akin sa Papa Dick.